Lord, you are good. Diba? God is good. Ano po sabi sa Psalms 35? Hindi natin alam, diba? Kahapon, sabi nga namin, Lord, give up kami. Hindi kami give up dahil nahihirapan kami. Give up kami, Lord, sa iyo. Ibinibigay namin lahat sa iyo, Panginoon. Dan ayaw nating magkamali, ayaw nating mapahamak, ayaw nating mapalayo sa Panginoon. Diba? Sabi nga, mapalad ang tao, di ba? Ang Diyos ang kumakalinga sa atin. Amen. Sa panahon na alam natin, hindi natin alam kung anong gagawin, take refuge to God. Hallelujah. And trust Him. Alam natin na lahat ay mabuti ang plano ng Diyos sa atin. Maganda ang plano ng Diyos para sa atin. Number 3, God is sovereign, God is good. Number 3, God is for your good. Amen. For your good. Because God is good, everything He does is good. If everything He does is good, that everything He does is for your good. Amen. Kapag na bago ang plano natin, alam natin na ito ay alam ng Diyos ang mangyayari sa atin. What could be better for you? Ano nga ba ang makakabuti sa iyo? Lahat ay ginawa ng Diyos. Inihanda ng Diyos for you, for eternity with Him. Amen? Mga plano na kung saan makakabuti para sa atin. Ginawa niya ang lahat para makapagbigay ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Diba may mga nanay, tayong mga magulang na lang, inaalis natin ng bata. For example, ako may mga apo ko. Kapag alam kong mahuhulog, nasa isip ng mga bata na aakyat sa upuan. Dahil alam natin, hindi niya kasi alam yun di ba, na mahuhulog siya. Tayo na nakakakita, anong gagawin natin, di ba? Kukunin natin, aalisin natin sila. At kapag bumalik sila, aalisin ulit natin sila. Kasi bata nga pa ulit-ulit Di ba parang tayo minsan mapilit tayo, ipinipilit natin. Inaalis na nga tayo ng Lord doon. Kasi mga bagay na hindi natin alam, na siya lang nakakaalam. Minsan nagagalit na nga, makita mo yung mga bata na talagang nagpipiglas. Kasi gusto nga pumunta doon, umakyat, kaso mahuhulog niya Di ba? So, gano'n din tayo. Kaya, alam ng Diyos yung mga bagay na makabubuti para sa atin. Minsan, hindi natin maramdaman, na para bang, o nararamdaman natin, parang wala kapag hindi maganda pa, ibig sabihin ba yung frustrated ka na, nagtatanong ka na sa Panginoon, nagbabargain ka na sometimes, nagbabargain na tayo sa Lord. Minsan nagdidiman na tayo sa Panginoon, at minsan pag hindi po nag-grant, kaya yung damdamin natin, sasaktan tayo, nagkakaroon tayo ng pagtampo, nagkakaroon tayo ng paglayo. Minsan may naringgin pa nga ako na isa sa tao na hindi ko alam kung hindi ko na maalala pangalan niya. Sabi niya, talaga very personal sinabi niya, tatampo ako sa iyo, Lord. Parang gano'n. Sabi ko, may dahilan ba para tayo magtampo? Sometimes napoprostrate ang ating mga plano ay dahil, sabi nga po, ang Diyos po ay, God is for your good.
Number 4, dito po tayo magtatapos. Ano po sabi rito sa, bakit pinapaintulutan ng Lord ang mga frustrations? You are not God. Hindi tayo Diyos. Amen. Hindi tayo Diyos. Sa puso po natin, minsan tayo po ang naghahari. Kaya, let's check our lives or our hearts. Sino ba ang naghahari sa puso natin? Baka tayong nakaupo, hindi ang Lord ang nakaupo. Remember, you are not God. We are not God. Nakita natin dito, here's what you need to know. Yung mga bagay na dapat mong malaman. Ikaw at ako, hindi tayo sovereign. Amen? Noon. Kaya nga po, kapag tayo po ay hiwalay sa Panginoon, sa ating Diyos, sa ating Panginoon Jesucristo, hindi po mapapabuti ang ating kalagayan. We can't be good enough on our own. What is good for us, sabing ganun, even if we think it is, simply we need to our God. Bibigay ko yung the best para sa'yo. Diba? Bisa sa trabaho, di ba, nag-apply tayo. No, gusto ko to, gusto ko yan. Pero hindi lang nangyayari. Malay natin, di ba? Baka ito yung mga bagay na hindi makapagdudulot ng kabutihan sa'yo. Kaya lagi po tayong magtiwala sa Panginoon, sa kanyang mga plano o galaw o gawa sa ating mga buhay. Lagi tayong magtiwala sa Panginoon. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 7, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay tulad sa mga palayok na gawa sa putik. O bago niya ulit ang mga timpla, binabago niya ano. Alam niya makapagpapabuti doon sa palayok na yun. So minsan, di ba, nababasag din ating mga damdamin. Sasaktan tayo, di ba? Nadidisiplina tayo, naitutuwid tayo, di ba? May mga bagay na minsan na talagang ramdam mo, para ka na durog ka na. Remember, the Word of God, sabi ganun. Ang Diyos, ang kanyang dakilang kapangyarihan, lamang ang maaaring maghubog sa isang palayok, sa putik, upang ipakilala ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. Upang ang lahat ng kalawalatian ay masasabi natin para lamang sa Diyos. Diba? Katulad na isang palayok, magpahubog tayo sa Panginoon. Para if times will come, o time will come, na mayroong mga frustrations sa atin, Lord, ihulma mo ako. Baguhin mo, Lord, yung puso ko. Baguhin mo, Lord, yung isip ko. Baguhin mo, Panginoon, yung ginagawa ko. Handa ka magpabago sa Diyos.
na tanging siyang makapangyarihan lamang makapaggagawa noon sa atin. Maaring makapakinig tayo sa ating mga pastor. Huwag mong gawin yan, hindi maganda yan. Pero higit ang Diyos, kasi siya ay Diyos, na alam niya ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin na hindi natin alam. Katulad ng isang ina, Happy Mother's Day po sa lahat. Katulad ng isang magulang na kung alam niya mapapahamak ang kanyang anak, hindi niya papayagan. Hindi niya papahintulutan na matuloy ang gagawin ng kanyang anak. Yun ang maganda sa Panginoon. Sa mga bagay na hindi natin alam, na tanging Diyos lang ang nakakaalam, hayaan natin patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon. Amen? Ano mang plano meron tayo, pagkatiwala natin sa Diyos. Sabi nga, pagpapalain ng Diyos ang ating mga plano. Tayo po'y nagpaplano, ang Diyos ang nagpapatupad. Kaya hayaan natin ang panukala ng Diyos na siyang mangyayari sa ating mga buhay. Amen? So maraming salamat po ngayong umaga sa ating pong salitang napakinggan. Tayo po ay patuloy pong magtiwala sa Panginoon at hayaan po natin na siya po ay patuloy nating maparangalan. Ako ano man mangyayari sa ating buhay na hindi po natin alam, may Diyos na tanging nakakaalam sa lahat ng bagay. So, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Aming Diyos, salamat Panginoon sa umagang ito. Sa word mo, Lord. Panginoon, pinagkakatiwala namin ang aming mga plano. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na alam ang lahat ng nangyayari sa amin. Bagamat minsan, Lord, hindi namin alam, hindi namin maintindihan. Hindi namin maunawaan, Panginoon, bakit may mga bagay na hindi po, Lord, nangyayari. Bakit kami nagkakaroon ng problema? Bakit kami nagkakasakit, Panginoon? Bakit kami nagkukulang? Bakit kami, Panginoon, mga bagay na maganda naman sa aming paningin, pero hindi natutuloy, Panginoon. Lord, salamat. Because you are a God who is sovereign. You are the God who is good. You are the God who is God, Panginoon, sa aming buhay. Eh, Lord, patuloy kami nagtitiwala, Panginoon. Palakasin mo aming kalooban, Lord, sa mga bagay na may mga frustrations kami sa buhay. Sipin po namin, Lord, ang mga bagay nito hindi na pangyayari kasi meron kang magandang plano na inilalaan sa amin, Panginoon. Lord, patuloy kong tinataas sa iyo ngayon sa umagang ito, sa aming pong request, Panginoon, sa buhay po ng aming kapatid na si Ewata, Panginoon, na meron pong cancer. Dalangin namin, Lord, ikaw po ang kumilos sa kanya, Panginoon. Ano man, Panginoon, ng kanyang pinagdaraan ng karamdaman. Dalangin namin, Lord, tulungan mo siya, Panginoon. Sa pain, Lord, sa emotional niya, Panginoon, tulungan mo siya na maunawaan niya, Panginoon, at higit sa lahat, magtiwala sa iyo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagpapagaling, Panginoon, ang kanyang spiritual, ang kanyang emotional, Panginoon, na kalagayan. Dalangin namin, Lord, na sa panahon nakakaramdam siya ng mga pain, ikaw po ang Diyos na kumalinga sa kanya, magbigay ng kalakasan, Panginoon, at pag-asa sa kanya. Humihiling kami, Lord, ng kagalingang nagmumula sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw po ang patuloy na maparangalan, ang dakilang layunin mo, Panginoon, patuloy na mangyari sa kanyang buhay. Dalangin namin, Lord, ang iyong himala, ang iyong pangunguna, Panginoon, sa kanyang buhay. At salamat, Panginoon, sa lahat ng probisyon na ibinibigay mo sa kanyang pangangailangan. Tapat ka na, Diyos. Makapangyarihan kang Diyos, Panginoon, sa buhay po naming lahat. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat at patuloy mo, Panginoon, pagpalain ang mga nanay ngayong araw na ito, Panginoon, sa aming panambahan. Lord, patuloy ka naming maparangalan, Panginoon, sa buhay po namin. Ma-enjoy namin ang journey, Panginoon, ng pagiging nanay. Lord, tulungan mo kami sa mga bagay, Lord, na aming mga nararanasan, Panginoon. At sa mga bagay na natututunan ng mga nanay, sa mga bagay, Lord, na aming pong karanasan, patuloy kami, Panginoon, samahan mo. Pagpalain mo ang buhay naming lahat, Panginoon, sa araw pang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo po kami nagbibigay ng karangalan, kaluwalhatian, Panginoon, at karangalan sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen and amen. So, praise God. At natapos po ang ating daily vibrant word.
Nabati po natin muli ang lahat po na siya. Amen? So, okay, pag-pray din daw po natin from Antonio Sulos. Pray po natin si Nanay. Nanay ni Sister Lisa. Okay, wow. Sige po, sama po natin saglit ang nanay po ni Sister Lisa. Lord, salamat Panginoon sa buhay Panginoon sa nanay ni Sister Lisa, Lord. Dalangin po kami. Dumadalangin kami, Panginoon, ng yung paghipo sa kanyang katawang lupa. Patuloy mong pagalingin, Panginoon. Lord, umaasa kami, Panginoon, sa iyong kapangyarihan at sa iyong pagkilos, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Ay bangon mo siya, Panginoon, sa banig ng karamdaman at bigyan mo ng kagalingan, Panginoon, ang anumang karamdaman meron siya. Dakilang Diyos, hipuin mo, Panginoon, ang kanyang katawan, hipuin mo, Panginoon, ang kanyang buhay mula sa ulo hanggang talampakan, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na maranasan niya ang kagalingang nagmumula sa iyo. Salamat po, Lord, sa kagalingan ibinigay mo. Amen and amen. So, maraming salamat muli at pagpalain ng Diyos ang ating pong umaga, ang araw ng ating panambahan. At sa lahat po na nagbe-birthday. Si Thea. Thea ni Ate Mona. Si Thea. O, si Isay. Si Isay. Thea. Si Isay. Advance happy birthday, Isay. Thea yata. Si Thea kasi parang June, July. Tapos si Jaira is March, okay? So, Isay, advance happy birthday. O, kung ngayon nga talaga birthday mo. Ako ni Brad Pitt. Ako ni Brother Joseph. Apo niya? Brother Joseph. Si Brother Joseph? Ako niya. So Brad Pitt, happy birthday po sa apo mo. God bless po sa iyong apo. So, maraming salamat po muli sa iyo po lahat ang kaluwalhatian, Panginoon at karangalan. Tunay nga po mabuti ang Diyos. Amen. Just wait upon the Lord sa kanyang the best na ibibigay na plano. Amen. At katagunan sa ating lahat. Amen. To God be all the glory. Ito po si Pastor Angan Hegabrido. Nagbabalik ng kaluwalhatian at umaasa sa magandang plano ng Diyos sa buhay ko at sa buhay ng aking pamilya at sa buhay ng aming church. God bless us all.